Ayan, magandang gabi muli sa bawat isa. Nagkaroon lang ng konting errors, concerning dun sa ating live. Pero ah, tayo po ay nawa ay mag-invite po muli dito naman sa Speak Life mismo na live, para po tayo ay makapakinig ng salita ng Diyos kasama yung ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan, mga kakilala at kung sino-sino pa. Ayan, magandang gabi sa bawat isa at mag-start tayo ng saktong 7:15. Ayan, para meron tayong ah, palugit. Ano? So, ayan. Ayan, sige po, tayo po ay mag-start na sa ating ah, gawain ngayong gabing ito. At nawa po ang bawat isa ay nakapag-invite na, para po marami po tayong kasama at maraming makarinig ng salita ng Diyos. So tayo po muna ay manalangin, Panginoon. Salamat po, Lord, muli sa gabing ito na binigyan niyo sa amin po, Lord Jesus. Salamat po, Lord, sa buhay, sa kalakasan at sa pagpapala po, Lord, na patuloy niyo ibinibigay sa amin. Kahit na po, Lord, ay hindi namin deserve ang mga bagay na ito, ay patuloy niyo po kaming binibigyan ng inyong mercy, ng inyong grace po, Lord Jesus, at ng pag-ibig po, Lord, na never ending na nanggagaling sa inyo po, Lord. Panginoon, nawa po, Lord, ay patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala, sa aming mga kahinaan po, Lord Jesus. At Panginoon, kayo nawa po, Lord, ang maggabay sa amin. Patungo po, Lord, sa dapat naming puntahan na ayon sa inyong kalooban po, Lord Jesus. Salamat po, Lord, sa mga bagay na ito sapagkat kayo lamang po, Lord, ang makapaglalapit sa amin patungo sa inyo, patungo sa buhay na walang hanggan po, Lord Jesus, na may na nagbibigay sa amin po, Lord, ng
habang buhay na kasiyahan at habang buhay po Lord na walang problema po Lord. At kaya po Lord kami nabubuhay dahil po Lord ay inyong kaloob ito sa amin upang maranasan namin po Lord ang pag-ibig na nanggagaling sa inyo. Salamat po Lord sa lahat-lahat ng mga bagay na ito. Ang lahat ng ito ay nilalapit namin sa inyong banal na pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. So magandang umaga sa bawat isa. Ay, magandang umaga. Naging umaga ulit. Magandang gabi sa bawat isa sa ating gawain. At tayo po muna, or ako muna ay magte-testimony. Ako ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa patuloy na mga hawakan sa aming buhay. Ayan, although kami ay may mga problema rin sa buhay, pero ang Panginoon pa rin ang patuloy na nagpupush sa amin. Sabi nga daw, iba ang pagkakaroon or pagiging isang Kristiyano compared doon sa wala pang pananampalataya sa Diyos. Yung mga bagay na usually nagkukos sa mga tao into depression, into self-destruction, ayan, yung mga bagay na iyan ay hindi yan nagpupush sa isang Kristiyano towards sa mga negative na bagay na yon. Yon ay nagpupush sa atin towards seeking or towards kay God mismo. So hinahanap natin si Lord dahil sa kahinaan natin. Hinahanap natin si Lord dahil sa ating mga pagkukulang. Sabi nga, pagka yung mga tao, pinapalitan nila yung mga bagay na yan. Pinapalitan nila yung paghahanap sa Diyos doon sa mga bagay na nanggagaling sa mundo. So satisfaction sa mundo ang ipinapalit nila dyan. Pero sa hulit-huli, ito ay may limits. Ito ay panandalian lamang na kasiyahan or sarap. And then afterwards, wala na. Wala na. Distraction na. Or afterwards, wala pa rin na-resolve. Pero kay God, ang kanyang gusto sa atin ay to move forward katulad nung kung paano ba namuhay siya sa sanlibutan. In holiness, in righteousness, and para maipakita natin sa ating buhay, na siya ang ating Diyos, siya yung sa ating sinusunod. At yun yung aking mga naranasan, hindi lang sa mga ministries sa simbahan, kasi kami nga ay mga ministers, kundi sa daily lives, sa daily na mga pagsubok na dumarating, ang Panginoon pa rin talaga ang maaasahan mo sa hulit-huli. Kahit sino pang tao, walang makakapantay sa pagiging trustworthy ng ating Panginoon. So ito yung mga bagay na tatalakayin natin ngayong gabing ito. So pagka ni-recap natin yung mga tinuro ni Pastor Aldwin last ng Sunday, and then dun sa kahapon rin na nag-discuss si Sister Weng, we are talking about strongholds concerning doon sa mga bagay na pinangahawakan natin pero hindi naman talaga galing sa Diyos. Nandyan yung mga bagay tulad ng self-reliance. Ayan, nandyan yung mga bagay na self-independence. Although pagka narinig natin yan, na syempre pag sa modern age or sa modern world, when we say yung tinatawag na independence or reliance, self-reliance, ito yung mga bagay na meron tayong positive na inclination. Pero pagdating sa Diyos, He requires unto us full dependence. Kailangan tayo ay umasa sa Kanya at ibigay natin yung mga pinangahawakan natin na hindi naman nanggagaling sa Kanya. Yung mga strongholds, yung mga bagay na matindi ang ating hawak, di natin kaya i-give up kasi nga strongholds. Pag sinabing stronghold, ito ay katulad ng Jericho na kung saan hindi siya basta-basta nawawasak, hindi siya basta-basta napupuna or hindi kaagad nasisira kasi nga matataas yung pader. It is considered as a fortress city. Pag sinabing fortress, ito yung mga pagka na-imagine natin, ng mga bata tayong mga castles, yung may mga malalaking pader, may mga towers, etc. At hindi yun basta-basta. Pagka nakatira ka sa loob nun, ikaw ay feeling mo secure ka. Bilang tao, when we are fully reliant upon ourselves, we feel secure sa ating sariling counsel or sariling pag-iisip. At ito yung mga bagay na ipinapakita sa atin dito sa istorya
ng Jericho. Napakaganda, no? At hindi lang siya basta historical or biblical story itong Jericho na ito. Ito ay maraming symbolisms at maraming ipinapakita dito sa Jericho na kung saan ano nagre-reflect sa atin. Hindi lang bilang isang Kristiyano, kundi bilang isang tao. Fully, no? Kahit hindi pa tayo fully naniniwala sa Diyos or tayo man ay tunay na talagang Kristiyano, makikita natin dito sa storya ng Jericho kung paano ba naipakita or nailalarawan yung ating pagiging isang Kristiyano. So now, let's move sa ating main story. So, most of the time, pagka dinidiscuss natin itong tinatawag nating Jericho or yung storya ng the fall of Jericho, ito ay marami tayong naiisip yung mga lalo na yung mga lumaki sa simbahan na mga bata. Naiisip nila na yung sa Jericho, umikot yung mga Israelita sa Jericho, nasira yung Jericho kasi lumindol or pinabagsak ng Lord pagkatapos nilang sumigaw. Pero maraming mga bagay ang nangyari before that. And yung pagta-travel or yung journey nila Joshua towards Jericho is filled with many symbolisms, no? Maraming mga nangyari sa kanila, hindi lang sila basta tara pumunta tayong Jericho tapos wasakin natin yung Jericho. Hindi ganoon, So Jericho, the city of Jericho, ito yung pinakaunang daanan para makapasok sila sa promised land. Pagka ina-imagine natin, siguro pagka kayo ay pupunta ng Maynila galing ng ng Bicol, saan kayo dadaan? Kayo ay dadaan syempre sa sa south or sa Laguna. Parang Laguna siya, Laguna province. Bago ka makapasok sa Maynila, dadaan ka muna ng Laguna pag galing ka sa south. Ganoon rin, para pumasok ka sa promised land, kailangan nilang dumaan papunta sa Jericho. Pero unlike Laguna na hindi naman, wala namang humaharang sa Laguna, kundi mga toll gate, ang nasa Jericho ay hindi lang basta toll gate ang nakaharang. Hindi toll gate ang nakaharang, kundi mga kalaban, mga agresibong tao, mga laban sa Israelita ang mga nakaharang sa kanila upang makapasok sa promised land. Now, pagka tinignan natin, ganoon naman kasi, noong unang panahon, marami talaga silang mga kalaban. Siyempre, sila yung mga anak ng Diyos. Yung mga kalaban nila ay hindi naman mga anak ng Diyos. So, kailangan nilang talunin yun. Anong connection nun sa atin ngayon bilang mga tao? Okay, so, ngayon, bilang mga Kristiyano, Jericho symbolizes the very first step, the very first na balakid sa atin upang ma-reach natin yung gustong papuntahan sa atin ng Lord. Alam niyo ba na yung promised land is promise pa yan doon sa mga ninuno nila Joshua? Kay Abraham, kay Jacob, kay Isaac, and then kay Moses. Sinabi yan lahat ng Lord, ito yung gagawin nyo. Dito kayo pupunta, dito kayo maninirahan. Sabi nga daw, yung promised land is a land of milk and honey, flowing with milk and honey. Pero literal, hindi naman talaga ilog doon ay gawa sa pulot at gawa sa gatas, Ito ay symbolism na kung saan ito ay very fertile. Ito yung pinakakaaya-ayang lugar na gusto ng Panginoon na puntahan ng mga taga-Israel or mga Israelita. So sa ating mga tao, saan ba gusto? Ano ba yung gustong puntahan or ano ba yung gustong lugar ng Lord na puntahan natin? Ano ba yung ipinangako sa atin ng Lord? Pagdating dito sa ating buhay bilang mga Kristiyano, hindi na promised land na physical ang pinapromise ng Lord, kundi spiritual na promised land. Yung tinatawag nating heaven or yung langit. Or pagka pinababaw pa natin in a practical sense, yung goals natin to mature as a Christian. Kasi hindi naman talaga tayo lahat pa ay mapupunta sa langit kasi buhay pa tayo most of the time. Wala namang nakikinig sa inyo siguro sa Speak Life na patay na or papunta na ng langit. Naghihintay na lang para mapunta sa langit. Sa atin, yung ating promised land is the place that is promised unto us by God. And our Jericho or yung nakaharang sa atin, yung toll gate,
Yung toll gate, hindi yan basta binabayaran. Kailangan daw natin, sabi nga dito, kailangan yung talunin. Kailangan yung puksain, wasakin. Okay, ito yung humahad lang sa atin bilang Kristiyano to enter these promises or the promised land na pinamis sa atin ng Lord. So ano yung mga yan? Sabi nga kahapon ni Sister Weng, Jericho stands as a stronghold. So ito yung mga bagay na matitibay. Yung mga humahadlang sa atin. Namely, ang humahadlang sa atin bilang isang Kristiyano ay yung ating sabi ko kanina, isa na dyan yung self-reliance, isa na rin dyan yung independence, at isa na rin dyan yung tinatawag nating fear. Nakakatakot. Okay? Meron tayong tinatawag na fear, the opposite of faith. Pag wala kang faith, your heart will be filled with fear. Fear saan? Sa unpredictability. Okay? Yung faith kasi, pagka pinababaw natin, ano bang ibig sabihin ng pananampalataya? Ang pananampalataya ay pinanglalaban natin sa mga bagay na hindi naman natin nakikita in the future. Okay? Faith is what we do not see. Hindi naman natin kasi nakikita kung anong hinaharap at we cannot predict kasi no one can predict tomorrow but Jesus or God. Okay? Si God lang ang nakakapag-predict niyan. Kaya nga sabi, magkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos kasi nga siya lang ang may hawak ng kinabukasan. Pag ayaw mo manampalataya sa Diyos, anong papalit sa pananampalataya mo? Ang papalit doon ay takot at paghihinayang. Okay? Pagdating sa mga ministries, ayan, doon tayo sa medyo malalim, no? Although not everyone here, I assume, na nakikinig ay hindi nakakapag-ministry or hindi pa, wala pa talaga sa ministry. Pero pag ang Lord ay nagsabi na ito yung gagawin ninyo, ito yung mga bagay na kailangan yung tahakin para kayo ay maka-move forward towards your goal. Siyempre, ang pinakaunang step ay yung pinaka-hardest step. Kasi nga, yung pinakaunang nilabanan nga ng mga Israelita ay syudad agad. Ito nga, sabi nga daw, ito daw yung pinakaunang syudad or city sa Bible na winasak sa pamamagitan ng conquest. Pag sinabing conquest, pananakop. Okay, unlike syempre, Sodoma at Gomorrah naman nawasak, pero hindi siya sinakop ng tao, siya ay winasak ng Diyos. Okay, pero ang Jericho ay directly sinakop ng mga Israelita. At hindi lang basta sinakop, pinasakop ng Diyos sa kanila yung Jericho. Ito kasi yung ibinigay nga. Sabi nga doon sa second verse, sa mga first verses ng Joshua 6, which is our theme, ibinigay na sa inyo yung syudad ng Jericho. Ibinigay na sa inyo mga kawal, yung mga leaders, yung mga tao, babae at lalaki, yung mga treasure sa loob. Ibinigay ko na sa inyo yan. So this one is a past tense and it at the same time is a promise. Sabi ni Lord kay Joshua, na ibigay ko na sa iyo yung mga bagay na yan. It is in the same time a promise and what is already done kasi past tense na siya, ibinigay ko na sa inyo. Okay? So, anong kailangan ginawa? Ano ba nangyari nung sinabi ng Lord kay Joshua yung mga bagay na yan? After nang magbigay ng Lord ng promise, after nang magbigay ng assurance na sa kanila na yan, siya ay nag-utos dito sa mga tao, sa mga army, hindi lang basta tao, army ng Israel, na may gagawin kayong mga bagay bago kayo pumasok sa paano nyo mawawasak yung Jericho. So, meron dyan mga specifics. Kayo ay magmamarch. Kayo ay magkakaroon may mga 7 priests with 7 trumpets. Merong Ark of the Covenant, which symbolizes the presence of God. At wala kayong gagawing pakikipaglaban para mawasak nyo yung pader ng Jericho. Ang sabi lang ng Lord, umikot kayo. Umikot kayo ng isang beses for 6 days. And then afterwards, ang maririnig lang dapat sa inyo ay yung trompeta. So, yung utos ng Lord, yung kanyang command to do this daily march is in itself a very hindi siya practical. Pagka mas term, siya ay nonsensical, walang sense. Nonsense ang utos ng Lord.
Paano ba? Ano bang gagawin? Makikipaglaban nga eh. Conquer nga eh. Conquest nga yung mangyayari. Tapos, ang gagawin, magmamarcha tayo doon sa harapan, sa papalibutan natin yung Jericho, tapos magmamarcha. Bawal nga daw magsalita eh. Bawal magsalita. Ang maririnig lang doon sa pagmamarcha ninyo ay yung trompeta afterwards. Yun lang maririnig. Pati yung mga, syempre, hindi nyo naman mapipigilan yung tunog ng marcha. Yung marcha lang, tsaka yung paglalakad. So, it doesn't make sense. Pero ang sabi ng Lord, ito yung gagawin ninyo. Okay? So, doon pa lang sa pinaka-first na step for us to enter the promises of our Lord, we must follow kung ano ba yung pinapagawa ng Lord. Even though sa atin bilang tao ay walang sense doon sa pinapagawa ng Lord. Okay? Kasi most of the time, almost all of the time. Okay? The commands of our Lord is not naka-base sa ating intuition. Pag sinabing intuition, ano ba yung nararamdaman mo, ano ba yung dapat nating gawin? Okay? Ano ba yung instinct mo? Ano ba yung kailangan natin gawin? Ay, alam ko na yan, ito yung gagawin natin. Most of the time, tayong mga tao, lalo na pag tayo ay experience sa mga bagay na yan, meron na tayong instinct kung paano gagawin yan. Pero pagdating kay Lord, yung instinct natin ay ilalabas mo, itatapon mo palabas kasi hindi mo magagawa yung gusto ng Lord pag yung instinct mo yung nangunguna. And following our instinct is not biblical. Walang nakasulat sa Bible na sundin niyo yung instinct niyo, sundin niyo yung intuition niyo, yung haka ninyo, yan yung gusto ng Lord, yan yung ibig sabihin ng Lord. Walang sinabing ganoon. Kasi nga, yung ways ng Lord ay unperceivable or hindi natin nalalaman talaga yung pag-iisip ng Lord pagdating sa mga bagay na yan. Isa example is this. Sa aming church, sa FOM Church, kung hindi kayo kasama sa FOM or sa Speak Life, na kayo na-invite, kami ay mayroong prayer tuwing 7 p.m. Every 7 p.m. kami ay nagpray for congregation. At isa sa mga parts doon sa aming prayer is the strategy for our outreach and ministries. Kasi at last, sa pinaka-core talaga nung pinapagawa ng Lord, ang Lord ang magde-decide. Pinapagawa niya nga, tas kayo yung magde-decide kung paano gagawin yung pinapagawa ng Lord. Kayo, try nyo yan sa trabaho ninyo. Yung boss nyo may inutos. Ito yung gagawin nyo. Ito yung gagawin nyo specifically. Magpiprint kayo. Ang ginawa nyo, hindi kayo nag-print. Nakakita kayo doon sa labas ay magkaparehas lang naman to. Huwag na nating i-print, i-photocopy na lang natin para mas mura. Pag nakita ng boss ninyo, sabi ko mag-print kayo kasi colored yung piprint nyo. Tapos yung na-print nyo pala or na-photocopy ninyo ay black and white. So sa simula pa lang, syempre, mali na kayo, mamimemo kayo. Kasi di kayo nakinig eh. Mali yung ginawa ninyo. Paano pa kaya sa Lord? Which is, sabi nga, bukod sa kanyang yung ways ng Lord ay hindi natin maarok, hindi natin malaman, siya ay omniscient. Pag sinabi omniscient, siya ay hindi natin maarok or lahat ng bagay ay nasa isip niya. Alam niya lahat ng bagay. Alam niyo ba sa book ng Job, sa sobrang tindi ng pag-iisip ng ating Diyos, lahat ng mga bagay, pati ba naman yung pag-flow ng tubig, yung mga weather, kung paano nangingitlog yung mga palaka. Okay? So yung pinaka-specific na mga bagay, lahat yan kontrolado niya. Tapos pag magpapagawa siya ng bagay sa atin, kailangan tayo yung tayo yung gagawa ng paraan para masunod yung yung pinapagawa niya. Pagka tinignan natin sa kanyang perspective, tayo yung walang sense. Kasi nga, tayo yung nagdidictate kung paano yung gustong gawin ng Lord, pero alam niya lahat ng bagay. Tapos tayo maniniwala, magkakaroon tayo ng pananampalataya sa ating sarili. May tiwala tayo sa sarili natin kesa sa Diyos. So yun yung hindi natin nakikita yung sense ng way ng Lord because we are ang pag-iisip natin ay makalaman pa rin. Ang pag-iisip natin ay inuuna pa rin natin yung yung mga bagay na bilang tao, yung normal, yun yung pinakamababaw, ito na yung pinaka hindi masakit. O yung makalaman, makasalanang pag-iisip
Yun yung pag-iisip pa rin natin. Kaya hindi natin nasusunod yung Lord. Kaya hindi tayo makalagpas sa ating mga Jericho kasi nga, napipigilan, ayaw nating sundin yung specific na pinapagawa ng Lord. Ano ba nangyari dito sa Jericho? After nitong ginawa nila, okay, after ng 6 days nilang pag-ikot, nung 7th day, sila ay pinaikot ng Lord ng 7 times. At sa 7th na pag-ikot nila, lahat ay pinasigaw ni Joshua as pagkasabi ng Lord. Okay, and then nagturotot sila. And then, ano nangyari? Yung matataas na pader ng Jericho, sabi nga daw sa findings, double wall, dalawang pader, ay nag-collapse at kanilang nasakop ang Jericho sa isang araw lamang. Which normally, sa warfare, bilang yung technical sense ng warfare, yung pagsasakop ng ganyang mga kalalaking syudad ay tumatagal ng buwan, kung hindi taon. Dahil syempre, ang Jericho ay maraming nga daw pagkain sa loob niyan. Kasi nga, it stands in a oasis at sa gitna ng mga trade route or dyan dumadaan yung nakikipag-trade noong unang panahon. So marami silang stocks ng pagkain. Okay, pero anong nangyari? Sa Jericho daw, isang araw lang sila at sila ay nasunog, winasak, at ang tinira lamang ay si Rahab. Okay, so besides that point, which can be discussed by the other mga speakers dito sa ating Speak Life, let's focus doon sa kung ano nangyari. After pinagawa ng Lord, yung bagay na ito na sa ating paningin ay walang sense, ano nangyari? The Lord destroyed the walls. Hindi sila yung nag-destroy nung pader ng Jericho. Okay? Alam niyo ba yung yung army ng Israel during this time has no siege weapons or wala silang mga armas para pangwasak ng pader. Ang kanilang mga armas ay yung pinaka-usual. Meron silang mga swords, bronze sword. Okay? Meron silang mga spears. Pero sila ay walang mga siege engine, wala silang catapult, wala silang balista, wala silang trebuchet, wala silang ganyang bagay kasi nga sila ay ang dinaanan nila papunta dito sa promised land ay disyerto. Saan kagagawa? Wala namang kahoy. Okay? So, ang nagwasak sa kanila or the one who made a way for them to conquer the unconquerable Jericho is the Lord Himself. Kasi yung Lord mismo, yung nag-promise, yung Lord mismo ang nagsabi, sa inyo yan, kahit hindi pa naman talaga, at si Lord rin yung nag-state kung ano yung gagawin ninyo. You will look nonsensical kasi nga, you will enact or you will act in faith. Pagka ikaw ay nag-act in faith, everything looks nonsensical. Kasi hindi siya nakabase sa ating sarili or sa makamundo nating pag-iisip. It will always be based saan? Nakabase yung ating pananampalataya doon sa pinapagawa ng Diyos. Sabi nga, ang Lord natin ay Espiritu, therefore, hindi natin nakikita. Therefore, yung kanyang ways ay hindi natin nakikita in a physical sense. Okay? Pero at the end, the Lord will deliver the true results. Yung result na gusto natin, nakikita natin. Lord, sabi mo, ganyan yung gagawin mo eh. Yung result kasi yung gusto natin kaagad makita. Pero yung the way to reach the results, yun yung hindi natin makuha or hindi natin magawa. Bakit hindi natin magawa? Kasi nga, we fear na we will fail pag sinunod natin yung commandment ng Lord. Which is most of the time, it looks, as I stated, walang sense sa atin bilang mga tao. Pasensya nyo na yung computer, lagi siyang namamatay. Okay, so ayun yung mga bagay na kailangan nating makita to reach yung tinatawag nating promised land. To reach the promises of our Lord, we must 100% trust and obey yung specific na binibigay ng Lord. Our Lord is the Lord of details. The Lord of details, Ibig sabihin nun, mitikuloso ang ating Lord. Kasi nga, kung hindi siya mitikuloso, walang bagay na gagalaw sa mundo ng, magiging chaotic or walang sense ang lahat ng bagay. Pero sabi nga sa Job,
ang lahat ng bagay, kahit nga yung yung mga monsters, yung mga animals na malalaki, sa kanya galing yung lahat ng mga bagay na yan. Pati pag-ikot ng mundo, pati yung paggalaw ng buwan at araw, pati ang katapusan ng mundo, lahat yan ay nasa disenyo niya. At doon umiikot yung ating isa sa mga ways na nag-i-strengthen ng ating pananampalataya. Kung alam ng Lord ang lahat ng bagay, bakit magtitiwala ka pa sa sarili mo? Magtiwala ka na sa Kanya. Sabi nga niya, magtiwala ka sa akin. Hindi lang basta tayo nag-decide na, hindi. Magtiwala tayo sa Lord kasi matalino yan si Lord. Alam niya yan. Hindi lang basta ganun. Sinabi mismo ni Lord na magtiwala kayo sa akin kayo manampalataya. Kasi ako ang nakakaalam ng mga bagay na yan at ako ang nagligtas sa inyong lahat. Sino ba nagligtas sa atin? Si Jesus. Si Jesus, which is God. Siya lang naman yung pinagtitiwalaan natin kasi siya lang yung nakakaalam ng bagay. Siya lang nakakaalam kung sino mapupunta sa langit at impyerno. Siya lang ang nagtatalaga ng mga tao na kung saan sino ba yung tatanggap sa kanya or hindi. Pero hindi natin alam yun. Kaya nga binigyan tayo ng pananampalataya para umasa lang tayo sa kanya. Umasa tayo doon sa nakakaalam ng lahat ng bagay at walang mag-fail sa atin. Kasi nga, alam niya lahat ng bagay eh. Tayo, di naman natin alam. Pag gumawa ka ng business, alam mo bang magsasucceed yung business mo? Ito ay sapalaran. Pag ikaw ay pumunta sa school, sure ka ba na pagtanda mo, ikaw ay magkakaroon ng magandang trabaho? Ito ay sapalaran rin. Pero pag nagtiwala ka sa Diyos at nanampalataya ka sa Diyos, sapalaran rin ba yung pagpunta mo sa langit? Walang sapalaran doon. It is fixed. It is constant. It will never be taken from you, yung iyong kaligtasan, kung sa Diyos ka nagtitiwala. Okay? So follow Him. Follow His specifics. Sabi kong mahalin mo yung kaaway mo, mahalin mo lahat ng kaaway mo, hindi lang yung pinipili mo, ay ito yung kaaway ko, medyo cute to kaya ito lang yung mamahalin ko. Ay, ang pangit naman itong kaaway kong to, hindi ko mamahalin yan kasi mabantot yan at hindi ka aya tingnan. Hindi ganun. Although, I am stating this as a joke, hindi naman fully joke, pero ito rin yung nagiging natin, we are choosing what to follow and hindi natin pinipili yung ibang mga bagay na inuutos. Sabi nga, maraming mga religions, maraming mga paniniwala or belief na nakikreate sa human mind dahil pinipili lang natin kung ano yung gusto nating piliin. Pinipili lang natin kung ano yung gusto nating pakinggan. Pinipili lang natin kung ano yung magandang tingnan doon sa mga utos ni Jesus Christ. Kaya hindi natin napapasok yung promised land. Gusto lang natin maging tawaging, siguro sa sense ng unang panahon, to be called Israelites, to be called the children of God, yung chosen nation. Pero pagdating sa ating pag-obey kay God, ay, wala na. Kasi mahirap, nakakatakot sumunod kay Lord kasi wala namang assurance. Kasi hindi naman nakikita ka agad. Paano pag hindi niya ginawa? Ganun yung pumapasok sa isip natin. At tandaan natin, even noong unang panahon, kahit ikaw ay parte ng Israel, hindi pinapalagpas ng Lord yung mga hindi sumusunod sa Kanya. Okay, sasabihin mo na ikaw ay Kristiyano, hindi ka naman sumusunod sa Lord, hindi niya palalagpasin yan. Sabihin nila na sila ay mga Israelita or sila ay part ng chosen people. Pero sila ay disobedient, hindi pinapalagpas ng Lord yan. At tandaan natin, in the end, our Lord is the same yesterday, today, and forever. Siya rin yun at siya rin yun ngayon. Okay? At hindi siya nagpapalagpas doon sa mga tao. Nagsasabi na sila ay sumusunod, sila ay naniniwala kay God, naniniwala silang may Diyos, pero sila ay nabubuhay na palang walang Diyos. So, ano nangyayari? Huwag mong sundin yung Diyos. Ano nangyayari? Failure. Si Moses, bakit di siya nakapasok sa promised land? Kasi hindi niya sinunod si Lord completely. Anong ginawa niya sa bato? Pinalo niya yung bato. Sabi, kausapin mo. Sabi mo yung bato, may lalabas na tubig. Sa sobrang galit ni Moses, napalo niya yung bato. At lumabas pa rin yung tubig, pero hindi niya nasunod yung Lord. Ano nangyari? Hindi siya nakapasok sa promised land. Because he did not follow God. He did not 100% have faith in God. Even kahit na sobrang ganda ng credentials niya bilang isang
pinili ng Diyos na mag-lead sa Israel. Siya pa rin ay nabar. Hindi siya nakapasok kasi nga, he did not follow God dahil dun sa kanyang emotions. Isa sa mga bagay, nagpapa-stop sa atin rin to follow God, to conquer the stronghold of Jericho, is our emotional response doon sa ating daily lives. Katulad ni Moses, bakit siya nag-respond? Dapat niya pinalo or ano yung nag-push sa kanya para para hindi niya sundin yung Lord completely. Bakit niya pinalo yung bato? Because nagalit siya sa mga Israelita. Syempre, pag tayo nandun siguro, makakrelate tayo kay Moses kasi makukulit talaga, matitigas talaga ulo ng kahit winasak ng iba, may matitigas pa rin ang ulo. So ano nangyari? Napangunahan ng emotions, napangunahan ng anger, at hindi nila nasunod ang Lord. So bukod doon, bukod sa obedience, we must be wise. We must be above dun sa emotions. We must be kung paano mag-isip ang Lord Jesus Christ, kung paano mag-isip si God. Dapat tayo ay laging calm, lagi tayong wise sa lahat ng bagay, pero tayo dapat ay kalma. Sabi nga naalala ko rin yung sinabi ni Sister Leia noong nakaraan, be wise. Hindi ko maalala kung si Sister Leia or taga Bicol, no? Be wise as serpents, no? Dapat maging wise tayo, pero yung ating panglabas, yung ating itsura ay lagi pa rin dapat, although hindi lang itsura, pati yung ating kalooban bilang isang Kristiyano, we must be gentle as doves. Wise ka nga magsalita, pero you must state how you speak as a dove. Okay? So, ito yung mga bagay na kailangan nating ma-realize so that we can enter the promised land. Napakaganda nga ng promises. Sa kanila, nung unang panahon, ang promise lang sa kanila ay promised land. Okay? Lugar, yung tinatawag na Kanaan, which is ngayon Israel at yung Palestine na meron hanggang ngayon ay ginigera pa rin. Pero hindi na yun yung promise sa atin ng Lord ngayon sa New Testament. The promise of God in the New Testament is peace, eternal peace with God. Which is, yung tinatawag nating heaven, yung tinatawag nating maturity, yung tinatawag nating, success in our ministries, in our outreaches, in our evangelism pagdating sa ating mga mahal sa buhay. Ito yung gustong ma-reach ng Lord para sa atin. Ma-reach natin by the will of God. Ito yung gusto niya para sa atin. At ito ay hindi kayang nakawin, hindi natin kailangan makipaggera, makipagbarilan para makuha yung mga bagay na yan sapagkat ito ay spiritual at walang makakapagnakaw niyan dahil yan ay sa Diyos. So magandang gabi sa bawat isa. Nawa po ay marami tayong natutunan sa ating mga sa mga bagay na ito na itinuturo sa atin ng Diyos. Kasi nga, napakarami rin naman talagang mga turo, mga katuruan sa Biblia na kung saan nire-reflect siya sa ating modern times na pamumuhay. At napakaganda rin ng ating tema ngayong buwan at sapagkat dito nakikita natin kung nasaan or ano ba yung nag-i-stop sa atin bilang isang Kristiyano. At sana po ay malagpasan na natin yan kasi bukod doon sa lahat ng mga sinabi ko sa inyo, hindi ko naman, ito ay inulit ko lamang, hindi naman to talaga sa akin galing, ito ay galing sa Diyos, bukod doon sa mga bagay na yan. This one is just the first step. First step pa lang ito sa atin para tayo ay makalabas, para tayo ay makalabas sa mundo at makapasok sa promised land, sa promises ni God. First step pa lang. Kung hindi kayo lalagpas sa first step, paano nyo ba malalagpasan yung second step, yung third step, yung fourth step? Sa tingin nyo ba hindi nagle-level up yung yung obedience doon sa mga steps na yon? If you can't follow up doon sa first step, paano kayo makakapag-follow continuously? Paano kayo mamumuhay bilang isang Kristiyano kung hindi natin kayang gawin pa lang yung first step? So, yun lang naman.
At tayo po ay, ano nang susunod? Tayo po ay manalangin muna. Ano? Naglag kasi yung aking computer. Ayan, so tayo po muna ay manalangin para po sa ating closing. Nawa po ay marami tayong natutunan ngayong gabing ito. Ayan, Panginoon, salamat po muli sa mga oras na ito na binigay niyo sa amin, na kami po, Lord, ay nagkasama-sama muli ngayong gabing ito. Sapagkat po, Lord, matindi ang aming pangangailangan. Bilang mga tao po, Lord Jesus, punong-puno kami ng mga kahinaan. At Panginoon, kayo lang po, Lord, ang nakakaalam ng lahat ng mga bagay na kailangan namin po, Lord Jesus. Salamat po, Lord, sa lahat-lahat ng mga bagay na ito. Sa patuloy niyo po pagbibigay sa amin ng mga opportunities. Lord, salamat po, Lord, sa patuloy niyo pong panghahawakan sa aming pananampalataya po, Lord Jesus. At salamat po, Lord, sa mga taong nandito po, Lord. Mga tao po, Lord, na nagbigay ng oras nila. Alam po namin po, Lord, na nanggagaling lamang sa inyo po, Lord, ang mga bagay na ito. Kaya po, Lord, inilalapit pa rin namin sila po, Lord, ang kanilang mga pangailangan sa inyo po, Lord Jesus. At Panginoon, aming nilalapit rin po ang mga sarili sa inyo. Panginoon, kayo nawa po, Lord, ang manguna pa rin sa mga susunod pa po, Lord, na mga gawain, sa susunod pa po, Lord, na mga speaker nitong Speak Life, sapagkat marami po itong nare-reach sa buong Pilipinas po, Lord Jesus. Salamat po, Lord, sa lahat-lahat. In Jesus' name I pray. Amen. Ayan. So, tayo ngayon ay, ano nangyari sa atin, Sandro? Hindi na tumunog yung, yung ating music. Anyway, wait lang. Ba't nawala? Kasi tiniinan mo eh. Sige nga, play mo ngayon sa'yo. Ikaw na lang mag-play. Anyway, ayan, tayo ay mag-shout out. Ayan. Parang ang hirap kasi mag-shout out ng walang music, Okay, shout out po kala, ang lakas ng Fatima Bantoy, ayan, kay Brother Lego, Juvie Vizmanos, Jig Ryan Casiroman, kay Pastor J. Lumen, kay Gia Dalumpines, Maria Rowena Reyes, Jasmine Villegas, Lilibet Case, Jeff Albiza, Nori Ilano, Jess Lahoy, kay David Raziel Ching, at sino pa? Ang dami, Domson Paraiso, Christine Ansulios, Cabillar Jezzy, ayan, Josephine Chi Espinosa Lumen, ang haba ng pangalan, Star Chi. Tony Paolo, Jake Verano, Cheryl, Mirasol Lancaster, Danica Kadang, Rebecca Lego, Nora Milano kay Lola, ayan, Ella Padsensya Aliano, Lan De Leon, Andre Dalumpines, Jovely Rio, Bilyak Katarina Salisi, Maria Paula Reyes Toya, Althea Geronimo, Naini, Oily Ram Zed Nanre, Lian May Nebria, yan ang dami, Chris Sea Paraiso, Arlene Lego, Mirna Halcon, Lois Jing, Heidi Partulan, Janet Gomez, Lego, Daniel Hernandez, Angeline Amper, Milms, De La Castile, at Renz Meravilla. Maraming salamat po sa inyo, sa mga nakikinig, pati na rin po sa FOM family, sa FOM Antipolo, FOM Bicol, FOM DC, FOM Japan. Okay, sino yung susunod ko? Ayan, so magandang gabi po sa bawat isa. Let's tune in every night ang ating Speak Life na gawain. Ayan, yung ating Speak Life na ministry. So, ang ating speaker po para sa day 26 ay si Nori Elano. So, tayo po ay makipag-tune in pa rin bukas. Bukas ng gabi kay Sister Nori Ilano para sa ating day 26. So, magandang gabi po sa bawat isa at nawa po ay kayo ay na-bless ng ating Panginoon ngayong gabi nito.
So tayo pong lahat ay yumuko ulit ano? Sa magandang gabi po sa bawat isa.